At sa iba pa ring balita, inamin ng babaeng hawak ngayon ng NBI na siya ang ina ng sanggol na inabandona sa trash bag ng isang eroplano. Pero kailangan pa rin ng independent evidence, kaya kinunan na ng saliva ang ina at maging ang sanggol para sa isasagawang DNA testing. Saksi si Emil Sumangil. Inamin na raw sa NBI ng babaeng OFW na sinundo sa Apayao na siya ang ina ng sanggol na natagpuan sa trash bag sa eroplano ng Gulf Air nitong linggo. Umamin naman siya, pinakita yung picture. Kaya right now, gustong-gusto niya. She's very eager to see her baby. Sa pagsalang daw nito sa interogasyon ng NBI kagabi, kwento ni Director Magtanggol Gatula ay halos wala raw tigil sa pagtangis at nabablangko pa ang babae habang kinakausap. Batay sa sinagawang medical examination sa kanya, nasa state of trauma raw ang babae. Pero malinaw raw niyang inamin na sadya niyang ikinubli ang kanyang pagdadalang tao para hindi harangin ng airline ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas mula Qatar. Kwento raw ng babae, nagsuot daw siya ng binder at binalot na mahigpit ang kanyang tiyan para hindi mahalata na siya'y buntis. Pero ang hindi raw niya alam, due date na niya pala ang araw na iyon. Kaya papalapag na raw sa runway ng Ninoy Aquino International Airport ang aeroplanong kanyang sinasakyan nang iluwal niya ang bata sa palikuran. Nakita niya na yan, palanding na daw eh. Takot na siya. Kanina, dinalaw ni Cavite Representative Lani Mercado ang babae at sinabi raw sa kanya nitong nais na niyang makapiling ang anak na kanyang itinapon sa trash bag ng eroplano. Inaamin niya na kanya ang bata. Okay, ano pa po ba? So far, basta hanggang dun muna lang tayo. And I know this will, let's all pray na maging happy ang ending ng story ito. Sa kabila ng payag ng babae, kailangan pa rin daw ng independent confirmation kung siya nga ba talagang ina ng sanggol. Kaya kaninang umaga, kinunan na ng NBI na saliva ang ina at sanggol para sa sasagawang DNA test. Sa impormasyong nakuha ng GMA News mula sa tatlong source, nasa isang ospital na ang babae pero nanatiling nasa kustudiya ng NBI. Sumailalim na siya sa counseling at psychological test kasabay ng pagbusisi ng NBI sa posibleng anggulong biktima siya ng human trafficking. Emil Sumangil ang inyo, saksi. Samantala sa gitna ng pagdedeklara ng PNP ng all-out war laban sa weteng, emosyonal na humarap sa media ang whistleblower na si Sandra Cam. Wala na raw siyang balak humarap pa sa panibagong investigasyon ng Senado sa weteng payola. Kung bakit? Alam isa na po ng saksing si Ruth Cabal. Kami na naghirap, humarap, nag-risk ng buhay. Gusto namin malaman ng buong bayan na it's not worth dying for pala. Di na iwasang maiyak ng weteng whistleblower na si Sandra Cam habang binabahagi sa media ang kanyang napagtanto. 5 taon matapos unang tumestigo sa isyong ito sa Senado. Kaya wala na raw siyang planong tumestigo ulit sa muling pagkabuhay ngayon ng kampanya kontra weteng. Lalo't sa dinami-dami daw ng kanyang binulgar noon ay wala pa umanong politikong napakulong dahil sa illegal numbers game. Gayunman may mga bagong testigo raw nalalabas kasama na ang isang junior PNP officer na magsasalita raw laban sa mga police general. Pero pinayuhan niya raw itong wag na munang lumabas hanggat di pa na ipapasa ang Whistleblowers Act na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon at financial support sa mga whistleblower. Sa Martes, magsasagawa na ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa weteng payola. Kasama sa mga naimbitahan sina DILG Secretary Jesse Robredo at Undersecretary Rico Puno, PNP Chief Deputy Director General Raul Bacalzo, mga opisyal ng PCSO at si Archbishop Oscar Cruz. Handa naman daw si Cruz na pangalanan ng 8 opisyal ng gobyernong on the take umano. I am ready to name names during the executive session. Ang PNP nagdeklara na ng all-out war laban sa weteng sa kabila ng paratang ni Cam na mismong ang bagong hepe ng pulisya ay tumatanggap daw ng weteng payola. Ang DILG naman patuloy rin ang investigasyon. Hawak na raw ni Secretary Robredo ang 4 na pahinang listahan ng mga di umano'y sangkot sa weteng sa buong bansa. Kabilang daw dito ang ilang politiko at mga dating opisyal ng PNP. Walang weteng pag walang pulis, saka walang politiko. Ang isa pang nadadawit sa issue ng weteng payola na si DILG Undersecretary Rico Puno, pinagtanggol naman ng Pangulo. This time, I still have confidence in him, but I will talk to him as soon as I get back to Manila and I'll ask him about all of these allegations and what his responses are. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan exclusive pagsugod ng mga militante estudyante sa batasan pambansa. Nauwi sa karahasan. Halos 200 pasaway pinagmulta dahil sa pagtatapon ng basura sa kalsada.
At silipin ang samot-saring itsura ni Santa Claus sa ibinebenta po sa Sampaloc, Maynila. Balitang hatid ng isang liga na katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi. Hangad ng saksi at Nescafe Decaf ang walang kinikilingang pagbabalita.